Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella, At ito ang Kwentong Ballroom, powered by the Pod Network. Bakit ka tumatawa? Wala lang. Birthday ni Jesus. Ah, sorry, Jesus. Merry Christmas. Bakit tawa-tawa ka sa props? Naku-conscious siya. Parang tanga. Tagal-tagal na nagpo-podcast. Yung totoong sungay ko. Natakpan. Ako si Santa. Oo. Santa's helper. Merry Christmas. Merry Christmas, Besh. Kumusta ka naman? Excited. Ay, di ba? Kasi best time of the year. Kasi yung last Christmas ko, di ba? Ay, oo nga. You spent it alone. Pero Nag-ano ako noon na parang sabi ko, ang sad naman na parang, kasi nung nandito ako parang, ano ba yan, magpa-perform sa Christmas party, parang nandun ako, nakakamiss pala. mag-perform sa Christmas Hindi party. naman. Ay. Manood ng performance. Ako mag-perform. Char. Tsaka diba? Mag-celebrate, party. Oo. Pero alam mo, Christmas Totoo yung sinabi ni Yeng. Iba pa rin ang Pasko sa sa Pinas. Pinas, totoo yan. Kantahin mo nga. Ayoko. Sinabi nga lang. Pero stressful time din ang Pasko ha. True. Kasi I always remember pag December, even late November, ayoko na mag-grab. Sobrang traffic, ang daming tao. Tapos parang lagi kami ganap na nakaka-stress. Masaya pero nakaka-stress kasi parang sunod-sunod na. Pero masaya din, di ba? Parang fully book ka na sa Yeah. magkita kayo ng ganyan, ganito. So, masisira yung diet mo. Wala nang ganun. Pero masaya. ayun, those are parang alam mo yun, duality siya. Oo. It's the most wonderful time of the year, but it can also be the most stressful time The of the love-hate year. relationship Yan. with Christmas. Kaya yan, ang topic natin today ay The things we love and hate about Christmas. In the hospital. Yes. Ang nga ba? Yun. Pero, so, ngayon yun yung batuhan natin ng mga things we love about the season, particularly in the areas where we work, ganyan, no? But bago yan, We are Rudolph. and I am Santa. So, we're Kwentong Ballroom Podcast. We're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So, if you're new here, welcome. Thank you for tuning in, for clicking on that link, for visiting this pod for whatever reason. Merry Christmas sa inyo, wherever you're listening from. We hope you enjoyed this episode at iba pang mga episode namin. It's a very seasonal episode, but we also have a lot of seasons. We also have Pwede naman. We also have a lot of episodes about doctors' lives, practicalities about medicine, dating, career, specialty episodes. We also talked about mga kinakain natin, Yes. mga sinusuot natin, PowerPoint tips, ganyan. Yes, madami. Yan. So, ayun. We hope you enjoy your time here. At sa mga loyal, I assume, sa mga loyal naming listeners, thank you for sticking with us. Ilang years na nga? 3+. Pag-4 na by Diba? next year. So, salamat sa palaging pakikinig, sa pag-aabang every Monday, 5 p.m. Salamat sa pag-retweet, sa sagot sa mga episode questions that we post every Friday, closing na, Friday 12 p.m. to keep the conversation going. Tama na ba? Para may matira para mamaya. Ayan. So ngayon, dahil Christmas episode, if you remember, and if our audience remembers, we've had an episode like this before. And we've had several Christmas episodes. So, we've had Christmas in the hospital episodes. Nagkaroon din tayo ng guest na nagpapasko abroad. Nagkaroon din tayo ng, one of my most favorite ay yung What to Get a Doctor for Christmas. Ay, oo, ganda yun. Yung kung mag-exchange gift mo ay doctor, ano kukunin mo, Agree. ganyan. Gawin din natin yun. Wow. But ngayon, dahil nga napagtanto natin that Christmas can have you can have a love-hate relationship with Christmas. That's what we're gonna talk about today. So, love muna, hate muna, Let's start with hate para we end with love. Oh, sige. Hate muna about the Christmas season. Oo. Tig-dalawa tayo. Oo. Okay. Mauna na ako. Oh, sige, go. Sige. Yung isa sa pinaka, yun, nasabi ko kanina. Ano ba to? As a human, as a doctor, or? Both Both, kasi okay. traffic talaga. As in, I hate how the streets are thrice as congested kapag Pasko. Bakit kaya, no? Mas namimili sila? Ganun? Namimili, mas maraming meet up, Ah. mas maraming, kahit hindi party not necessarily Christmas party, kahit parang kitaan with friends, o kaya, I don't know, mga events, as in, masikip talaga. Alam mo yung, di ba, may time naman pag nag-grab ka na
mas maluwag, mas mabilis makakbo. Oo. Pag Pasko talaga, wala. As in, ang hirap. Kahit hindi peak hours. Kahit alas 10, alas 11 na ng gabi, hirap ka pa din mag-book, tapos super traffic pa din, ang dami pa ding tao. I mean, you could say the same of Manila traffic on any given day. Pero pag Pasko, grabe, mas malala siya. And ang hassle niya sa atin, as a human and as a doctor also, kasi parang kailangan ng pagpaplano mo ng pag-alis ng bahay. At saka Mas feeling ko, maaga. ma-feel mo na to kasi nagkiklinik ka na. Hindi ko alam. Baka mas ma-feel mo na siya. Although I made it sure din naman na yung mga clinic ko ay near Malapit each lang. other and kayang lakarin para ang ano na lang ay may steps. Pero yung mga ibang doctor siguro, no? Mahirap yun kasi yeah. pag lilipat ka ng clinic ng, halimbawa, tanghaling tapat, sabi mo nga, pag kahit tanghali, traffic, no? So, yung travel time, malilate yan sila sa mga appointments nila. Oo, tapos marami sigurong events din na parang kailangan niya mag-cancel ng clinic for some reason, Oo, ganyan. oo. So, it's a really different time in the streets kapag Pasko. And as much as possible, ako personal rule ko ay, kung hindi ko gustong pumunta doon, hindi ako pupunta. So, pag pinuntahan ko kayo during the Christmas You season. mean so much. Yes, you mean so much to me. Aww. Your presence is a present. Yeah. Kaya wala ng gift. Wow, Regalo ko na yung tipid pagpunta pala ko. to. O, ikaw naman. Sa akin, in a way, kahit di ba sinasabi ko parang okay naman ako sa stage, okay naman ako sa mga performance, hindi ko talaga masyadong bet yung pinagpa-perform ka. Talaga? Sa mga Christmas party, sorry. I mean, ginagawa ko siya out of requirement. Tapos, pero hindi ako yung nagsi-step up. Medyo bet ko siya, pero di rin ako mag-step up. Oo, parang ganun. Kasi, magpa-practice. Tapos, minsan kasi, as a nag-work sa public health, marami kasing crunch time ngayong last quarter. Tapos, kailangan pa magbigay ng oras mag-practice. Ayun lang. Parang hindi ko siya masyado. Sorry sa NGO ko. I guess hindi ka mag-perform this year. Feeling ko perform ako. Parang lahat naman eh. At saka parang siyempre, kahit hindi ka bago. oo, tsaka syempre parang gusto mo rin naman na maparamdam mo sa mga colleagues mo, sa mga co-employees mo na hindi ka nakikisama ka naman. Pero, parang it's a way of pakikisama for me eh. Kaya ako ginagawa yun. Pero it begs the question, does it really build camaraderie? Yung pag-perform? Alam mo, habang nagpa-practice naman kayo, pag after office hours na ganyan, may mga times naman na magtatawanan kayo, magbabond kayo over the practice, ganyan. Tapos parang during the performance, dahil low stakes lang naman siya, tapos may mga, minsan nga pag mga Christmas party, audience impact lang naman yung nagbamatter. Hindi ka naman kailangan performance level. Pag natuwa sila sa'yo, carry na yun. Alam mo, na-realize ko, the key to a golden Christmas party, Christmas performance ay kailangan simple lang yung steps na kaya nyo siyang isend lang sa isa't isa. Pero kailangan may pakulo kayo. So, tip yan. So, kailangan kunwari, may mga pa-confetti. may magtatumbling, ganyan. May patapon ng barya sa audience. May pa-candy sa audience. Yan. Or may skit na yung mga mahilig umarte, ganyan. Basta kailangan ng moment na pack na pack, or yung costume nyo. Basta kailangan may something na pack na pack, magka-catch the attention ng audience, kahit na simple lang steps. Agree. Pero ayoko pa rin. Yung last ko na hate, nabanggit na rin kanina pero yung extra calories ng Pasko. Kasi, hindi mo siya mahindian. Bukod sa party kasi siya, I know there are ways to do that. Like, pwede ka naman talaga mag-no, ganyan. Pero, yung celebratory mood kasi sa atin, may pagkain talaga eh. Tapos, minsan sunod-sunod yung Christmas party. Tapos ako, di ako nag-breakfast. Pero parang, kapag yung lunch and dinner mo naman ay buffet, parang, kahit mag-breakfast ka, kahit di ka mag-breakfast, kasama na rin. Tapos, ang daming pagkain din na hinahanda na alam mong during Christmas lang lalabas. Or, hindi siya yung tipong, any other time of the year, nandyan lang naman, ganyan. So, kunwari yung, mga bibingka, ganyan. Usually naman sa Pasko talaga siya. Or ano pa ba mga... Queso de bola, ganun. Pero hindi ako Ham. yun yung mga... Hindi na ako nagpo-pork, di ba? Ay, sorry. Yun yung mga... hindi ko masyadong gusto yung ibang Christmas food. Like, queso de bola, hindi ako masyadong fan. Ikaw ba? May mga nilook forward ka bang handa? Ako, ang nilook forward ko lang talaga ay roasted chicken. Very na-age ka sa turbo. Air fryer na kayo. Yung tinuturbo. Oo, alam ko yun. Yung leche flan ng nanay ko, nung gumagawa pa siya ng leche flan. Hindi na siya gumagawa na ngayon ng leche flan. Marunong ka rin, di ba? Hindi ako marunong leche flan. Okay. Yun. Pero, naman siya, masaya naman pag kinakain mo siya. Pero alam mo yung, I hate na may expected weight gain after Christmas na,
pagbalik mo ng pag-exercise, parang, ano ba to? Yun. Ako medyo related dyan. As much as gusto ko magbigay or mapagbigay akong tao at love language ko ay gifts, ayoko nang gumagastos. Ang laki ng Sobrang gastos laki, pag Pasko. Totoo naman. As in, yung pagkain nyo sa labas, syempre, pag makikipagkita ka, kailangan mong gumastos, di ba? Sa restaurant. Pag meron kang, lalo na ngayon, may mga alaga na sa med school, syempre, dapat meron din silang gifts. I mean, bukal naman sa loob ko. Pero magastos lang talaga. Tapos sa ano pa, mga nagpapasolicit, parang mga Christmas party, ganyan. Dati pa noon, parang pag mag-aambagan kayo sa school. Ayun nga. Di ba? Mga ganyan, magpapatlock. Nagpapatlock pa ba ang mga bata ngayon? Pavili ko, grab na lang eh. Very sponsored yung atake ko. Feeling ko, grab na lang eh. Parang wala nang hassle. Very convenient. Hindi na kailangan magluto. Di ba? So yun, yung gastos talaga during the Christmas season. Gifts, ano pa ba? Yung mga kakain kayo sa labas. Tapos, well, minsan, once lang naman yung parang nagsagot ako ng travel sa family. Parang, yung mga ganun, manlilibre ka lang, ganyan. Pero yun, yung in general, kung titignan ko yung graph ko pag December sa expenses, malaki talaga siya. Pero may inaalat ka talagang Christmas expenses. May ganun ka ba? Wala. Parang ina-expect ko na lang nalalaki yung expenses ko pag Pasko. May ibang tao, ganun ginagawa nila. Parang hindi na sila masyadong masad. Parang nag-aalat talaga sila na ngayong Pasko, X thousand yung gagastos. Tapos kapag halimbawa, importante sa akin, importante sa akin yung tao, minsan di ako tumitingin sa presyo. Oh, I think that's me. Within reasonable-ish, pero parang carry lang yung 4 digits. I would just like to say, si JB ay magaling magregalo sa mga mahal niya sa buhay. As in, pinag-iisipan niya, kay JB galing ang some of my best Christmas presents. Like, my Kindle ay galing kay JB. Ano pa ba? Susera! Hindi, bro. Ano pa ba? Wait. Meron pang isa. My app. Ay, ito, Christmas to, di ba? Yung strap lang, sabihin naman nila. Parang gusto ko lang maging best friend si JB, nagregalo ng Apple product. Yung strap. Yung strap ng watch ko ay galing kay JB dahil nakita niya na nag-allergic dermatitis ako. Ay, contact allergic. Contact. Nagko-contact dermatitis ako dun sa strap ko dati. Kaya binilan niya ako. It's so thoughtful. Yung Kindle, kasi alam niya mahilig ako sa libro. So, he's a great gift giver. So, grabe. Wow. From Grab na binibenta, ako na yung binibenta. Love na. Love. Kasi, let's be real, kahit na may mga hate tayo about Christmas seasons, mas masaya pa din siya. Like, true. Totoo naman. You always look back and see it as a good memory. Alam mo, siya pa rin yung favorite holiday ko. Ako din, more than my birthday. Mas gusto ko yung Christmas kasi season. Kasi nanay ko, ang favorite holiday niya ay Holy Week. Bakit? Super pray? Kasi daw ano ba? Si Jesus bumabanal kasi. Siguro siya doon. Hindi sa Catholic calendar, mas revered Easter ang talaga. Easter kesa sa Christmas. Pero, I guess yung overall season ng gift giving. Tapos kasi, whatever you call it, let's say Christmas or sa iba, Hanukkah, winter solstice, ganyan. Always a time of celebration kasi siya. Oo. So, let's go with our Yes. love. Okay. Ako, ito very hospital-based. I love that everyone has a spirit of giving kapag Pasko. Totoo, sa wards. Oo, yan. Sa ward, laging may dadating to donate, to give out food. Si Jollibee. Tapos magka-Christmas carol sa mga Oo, ward, ang saya ganyan. nun. Tapos even among colleagues, yun nga, magbibigayan. Oo, nung ganyan. first year residents kami, nangaroling kami sa bahay ng mga consultants. Yan. Masaya yun. Sobrang Agree. core memory yun. Oo. Yun na yung ginagawa ngayon, no? Makikita mo yung bahay ng mga consultants. Oo, nahulog na yung Ma-inspire hat ko. ka. Ma-inspire ka sa bahay Hingi ka nila. ng pera, ganyan. Oo. Tapos parang, ang saya lang ng, yung kay mga drive, mga drive to, yung mga baking drive, ganyan, Oo. yung mga rummage sale. Ukay-ukay, ayan. Oo, parang lahat ng tao, dahil nga mas magastos siya and gusto natin magbigay, ganun yung spirit ng lahat. Parang, I don't know, is it a stretch to say bumabait yung mga tao pag Pasko? Pwede, no? Parang mas, in general, positive vibes lang. Tsaka parang, syempre, kahit pa let's say, demonyo ka, pero sabihin mo, Pasko naman, ganyan. Para diba, at least, naisip niya na kahit Pasko, at least, pag Pasko, mabait Really the siya. Grinch. Oo. O, ikaw? Ako, kahit ayokong gumagastos at magastos ang Pasko, gusto ko yung mga reunions na nangyayari kapag Pasko. Oh.
Kasi parang yun lang Bakit Pasko nag-reunion, no? alam mo yun yung excuse siguro para magkita-kita kayo na, magkita naman tayo ng December, ganyan. College friends, med school na parang, ang tawag sa atin, forever mates. Aww. Tapos sa residency, magkita-kita kayo. Aww. Or basta yung parang meron lang shared na desire to see each other. Tsaka doon na-build yung friendship natin. Humingi ako sa'yo ng exchange gift. Tapos parang every Christmas magkikita tayo. Parang hindi mo to naalala. Visit ka. Pero, siguro. pero ganun yung nangyari. Kaya tayo nagkikita regularly. Tapos yun, naalala mo, binigay ko sa'yo dati, nakalagay. Kasi sabi mo, ang wish mo ay pagmamahal, love and acceptance. Tapos nilagay ko siya sa card. Parang hindi bookmark binigay ko. Pero parang yung gift mo, nilagyan ko siya ng label na love and acceptance. Ganyan. Para makatanggap ako. Yun na yun. Witty ka doon. Pero yun, ang saya kasi nang nagkikita-kita kayo, nagka-catch up kayo. Tapos, pag naman kakain kayo sa restaurants, minsan may mga promo naman yan. So parang it's one of the best times of the year. Oo, na magkita-kita kahit mahirap magpa-reserve kasi madami ng tao, traffic sa gabi. Pero kapag nag-catch up kayo, parang carry naman. Yung last ko ay medyo philosophical. Well, as much, diba sabi ko, mas maraming giving atmosphere, mas maraming generous pag Pasko. I also feel that there's so much more hope. Kahit na, I know not everyone has a good Christmas. Hindi naman lahat ng Christmas at Pasko, lalo na pag nasa hospital ka. I know a lot of patients who have to spend their Christmas in the hospital. It's not a good Christmas. Kasi, hindi mo naman gugustuhin na ang Christmas mo ay sa bahay, di ba? Pero, some people have to do that. Not just patients, but the healthcare workers, they have to stay at the hospital. Kasi, kahit anong mangyari, under yung hospital. Diba? So, kailangan talaga may naka-duty kahit na Paskong Pasko. Hindi talaga siya break eh. Kahit na a lot of us consider it that way. But I also feel na ang daming hope sa ospital. Hindi ko siya ma-concretize. I won't say na as much as mas gumagaling yung patients, mas mababa. Hindi siya ganun eh. Pero parang mas masaya lang kahit na sobrang gloomy ng ospital. When it's Christmas, it's so much brighter, more hopeful. Like, aside sa mga decorations. There's that nga eh, na parang I like it that people make an effort na pagandahin yung ward. Di ba sa ward, ang saya-saya ng mga decorations, parang yung mga x-ray plates, kasi they try yung to mga be creative. bottles. Tsaka may pa-contest sa ospital. At sa ospital natin, mga parol making. Yung mga old syringe. At tsaka may mga pag Christmas season din sa ospital natin, may mga pageant pa. Tama ba? Basta may mga pakulo. Christmas pageant. Tapos may maraming ganyan. So, everyone is in a celebratory, in a happy mood. Na, sabi nga, sana yung Christmas spirit nadadala natin the whole year. Pero, ganun buhay. Hindi naman siya laging Pasko, di rin siya laging masaya. Pero, it's so nice that you can hope for a time, at least a season in the year na masaya mga tao. And, I'm glad we still get to do that kahit sa ospital. Tananan. Ikaw. Ako, siguro yung Pasko as a resident, parang masaya siya kasi parang yun yung excuse ko para makauwi. Like hindi naman makauwi sa bahay. Parang hindi naman palaging na natataon na parang pareho kang free, di ba? Kasi nga as a resident pipili ka lang naman ng isa lang doon. Pero as a trainee, gusto ko siya kasi yun lang yung parang solid na days na umuwi ako sa amin. Kasi hindi naman ako madalas umuwi, which is my choice naman. Pero hi, Tita Dory. Pero parang mas meaningful yung Tito pag-uwi ko Bernie. doon kasi alam mo kasi yung family naman namin, simple lang yung ginagawa pag Pasko, magmo-mall lang. Ganun lang talaga kami. Tapos siguro, malaki rin yung hugot nun kasi yun yung nakalakihan ko. So parang pag ginagawa ko siya even as an adult, nakaka-happy siya. Tapos diba last year, wala ka dito. So, Yeah, first time yun na hindi ako nagpasko with my mom. And without me. Wow! As a main character, sumingit siya. No. Pero yun, yung overall na medyo totoo talaga yung spending time with your family. Lalo na kapag nakahiwalay ka na sa kanila. Na parang, kung meron mang consistent na panahon sa time of the year na uuwi ka, Pasko talaga yun. More than bagong taon. Although both naman umuwi ako dahil hindi naman ako trainee. Pero yun yung parang overall na isang nilalook forward ko din pag Pasko. Do you consider me family? Oh.
Pwede na rin. Wow! Ayan. Kapaka hindi siguro. Oh, Merry Christmas, Besh. Merry Christmas. Saka uwi this year. Saka uwi. Sa bahay. Ang labo. Nakasabi lang. Ayan. Pero, ayun, sana masaya din yung mga Pasko nyo. Sana duty man kayo or kailangan nyo man sumayaw sa Christmas party or may mga Sad. Char. may mga kailangan kayong bilhan na hindi nyo gusto kasi sila yung nabunot nyo sa exchange gift. Masasurvive din natin to. Yes. And ayun, as much as may mga ayaw tayong gawin, may mga stressful about the Christmas season, I think overall, net positive naman. Happy birthday, Jesus. Yeah, happy birthday, Jesus. And to those na hindi naniniwala kay Jesus, celebrate as you celebrate. Yes. Happy holidays. Happy holidays. Yeah. And if you like this episode, please follow Kwentong Colorum Podcast on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. And highlights every Tuesday, 5 p.m. We're also on social media for more chika and updates. We're Kwentong Colorum Podcast. Sorry, we're We're Kwentong Colorum Podcast On Facebook. And YouTube, at Colorum Podcast on X, Instagram, Threads, and TikTok. And you can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede kayo makichika with us at iba pang mga ka-callroom. So each week, meron din tayong episode question that we post every Friday, 12 p.m. Pakisagot sa question of the week to keep the conversation going. At kung gusto nyo mag-submit ng questions, concerns, and chief complaints, open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes here on Kwentong Call Room Podcast. To submit, please find the link in our social media pages. Wow! Gano'n naman. Ano ngayon? Email. At kung gusto nyo kaming ma-reach, via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. Oh, I'm thankful that I get to spend, or at least, na maraming Christmas na tayo magkasama. Parang nalungkot ka. In fairness, Char. With that, I'm Ella. And I'm JB, and this has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.